Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Meron po akong nais ikwento sa mga listener nyo. Itago nyo na lamang po ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Lily. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo na habang buhay kong hindi makakalimutan ay nangyari sa Marilake, Cuyambay, Tanay Rizal. Ang pangalan ng camping site, Rainbow 89. Buwan ng Abril, 2 days before ay nagkayayaan kaming magkakatrabaho. Nagtatrabaho kami sa isang gaming company. Ang unang plano ay sa Baguio kami pupunta pero napag-isip-isip namin na malayo-layo ito at hindi sapat ang 2 araw sa mga dadalhin namin at kakainin pa ng oras ang pagbiyahe. Mula Ortigas kasi hanggang Baguio ang babiyahihin namin yon. Kaya napagdesisyon na namin na sa Tanay na lamang. 1 oras lang at makakarating na kami doon. Dumating ng araw na aalis kami. Siyempre lahat kami excited na sa pagpunta doon. Meron kaming service na dadalhin. May sasakyan yung boyfriend ko na si Josh na tubong Rizal at magsisilbing tour guide namin sa aming pupuntahan. 5 kaming pupunta. Si Isa at ang boyfriend niya na si Jason. Katrabaho ko din ito. At ang isa naman ay si Prinsipe na sila ay so binabaing katrabaho namin. Meron pa sanang susunod na 2 nun. Leader sila sa aming company. Si Iris at ang jowa niya na si Sir Brian. Hindi naman namin ito mismong katrabaho. Habang lahat ay excited na mag-gala nun dahil finally makakapagpahinga kami sa trabaho. Nag-uusap-usap kami kung ano ang aming babaunin dahil balak naming mag-camping sa Tanay. At napagkasunduan na magsamgyupsal na lamang para dama namin ang pagluto at camping. Hindi natuloy ang plano namin na magkita-kita na lamang malapit sa trabaho. Dahil ang mga katrabaho namin na magjowa nun, na sina Iza at si Jason, ay walang dalang mga gamit kaya napagkasunduan namin na dadaanan na lamang namin sila sa kanilang bahay sa Santa Ana. Nag-early out ang 2 para makapag-prepare na sa mga babaunin at dadalhin. Habang kami ay nasa trabaho pa at inaantay ang boyfriend ko na sunduin kami. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, uwian na. Nag-aantay na si Josh para pick upin kami. O nga pala, pumasok at umalis kami ng Friday ng gabi nun. At sinundo na ang 2 sa Santa Ana. Habang nagro-road trip sa kahabaan ng EDSA ay biglang sinabi ni Josh na nakalimutan niya ang lutuan na butane. At medyo nainis ako dahil ayun ang importante sa lahat. Paano kami magsasamgipsal na, di ba? Walang lutuan. Tinawagan ko si Isa at sabi ko ay kung meron sila. Meron naman umano kaso di kuryente lang. Ang sabi ko ay hindi din naman namin magagamit ito dahil mostly sa camping site ay walang mga kuryente at kanya-kanyang dala pa ng mga di-battery na ilaw. Sabi ko baka may mga marentahan na lamang kami doon. Bahala na. Ang importante ay matuloy kami. Nung nasa Santa Ana na kami habang hinahantay ang 2, mahigit 1 oras na kami doon. Unti-unti na akong nababadtrip noon. Ayoko na sanang ituloy. Nagsimula kasi lahat yung inis ko dahil sa lutuan pero sabi ni Josh, pilit akong pinapakalma dahil ang plano ay mag-i-enjoy nga lang kami dapat. Pero sino nga naman yung mag-i-enjoy doon, di ba? Siyempre sa simula pa lang hindi na kompleto yung dadalhin. Pero yun nga, dumating ng 2 at tinanong ko kung may lutuan sila na pwedeng pagprituhan at kami ay magagatong na lamang sa campsite. Meron naman umano. Time check,
10:30 na nang nag-drive-thru kami sa Jollibee, bandang Marcos Highway. Dahil lahat kami ay gutom na. Tinawagan ko si Ma'am Iris at nanghingi ako ng update kung matutuloy sila ni Sir Brian. At ang sabi nila ay hindi na dahil sabi umano ng kaibigan ni Sir Brian, meron daw tinatawag na Devil Square sa bandang Tanay. Ako naman ay hindi pamilyar sa salitang ito. At ang akala ko ay yung Devil Square ay yung pasigsag na daan nga lang at delikadong daanan. Sinabi ko na lamang sa kanya na baka pag-uumagain na lamang nila, saka sila susunod. Dumating na ang pagkain na in-order namin. At ang sabi ko kay Josh ay wag munang umalis at mag-picture muna kami bago pumasok ng Cogeo. Ako ang naghawak ng phone dahil ako ang nasa passenger seat. Nakadalawang shot lamang kami at umalis na. Nagkukulitan kaming lahat habang nagro-road trip noon. Hindi ko na malaya na nakalagpas na pala kami ng Cogeo. Mga bandang 10:40 na at madilim na ang paligid. May kasabay kaming isang pickup na puti sa aming likuran at wala ka nang maaaninag na ilaw kundi ang ilaw lamang sa lapag na nagsisilbing reflector sa mga dumadaan na sasakyan. Nag-uumpisa ng maglokohan ng tatlong nasa likod. Si Isa, si Jason, si Prinsipe. Nananakot na dala na lang siguro ng kadiliman sa aming paligid. Habang nagtatakutan, binuksan ni Josh ang bintana para daw may konting natural na hangin. Kahit medyo may kaba, ay hindi ko na lamang pinansin yon. Nagtanong si Jason kay Prinsipe na paano kung pagharap namin dyan sa bintana ay may matandang duguan na tumatakbo. Ang sagot naman ni Prinsipe noon, titingnan niya daw muna kung naka-Jordan shoes ito. Gawa ng mabilis daw tumakbo. Lahat kami ay nagtawanan noon. Hindi na gaanong nagsasalita si Josh dahil nakafocus ito sa daan. Bigla itong nagtanong sa akin kung takot daw ba ako sa multo. Sinagot ko naman na hindi dahil hindi pa ako nakakakita nito at hindi ko gugustuhin. Ayaw na ayaw kong pumasok sa kanilang mundo. Born again pala ako, Sir Sat, kaya hindi ako ganun mabilis matakot dahil malakas ang aking pananampalataya. Pero dala na rin ng kadiliman. Medyo nagbago ang aking nararamdaman. Kahit papano ay nakaramdam ako ng takot nun. Lalong-lalo na nung pagtingin ko sa likuran, ay sasakyan na lamang namin ang nasa kalsada. Time check. 12:20 ng madaling araw. Para pa din kaming nasa gitna ng kawalan sa Marilake. Wala kang makikitang mga bahay. Halos 1 oras at kalahati na ang aming tinatakbo pero hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Doon ay nagtanong na ako kay Josh. Bakit ang tagal na namin dito ay pag gumagawi naman kami doon sa lugar. Saglit lang. Tsaka wala namang traffic sa lugar na yon. Bigla akong nagulat sa sinagot niya at kinabahan ng ibulong niya na, "Huwag ka maingay sa tatlo ah. Paulit-ulit na lang tayo sa daan na to. Pangatlong beses na." Biglang bumilis ang kaba sa dibdib ko dahil hindi ko pa nararanasan yung ganitong klaseng bagay na hindi mapaliwanag. Alam kong hindi nagbibiro si Josh dahil taga ron siya at alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na yon. Nanahimik ako bigla. Nag-type ako sa cellphone ko para sabihin kay Isa ang sinabi ni Josh. At dinagdagan ko pa na huwag maingay sa dalawang naghaharutan para hindi mahalata na may naglalaro sa amin. Na natakot kami. Kaso hindi ganun ang nangyari, Sir Seth. Dahil si Isa ay matatakotin din. At sinabi ito sa dalawa. Biglang natahimik ang dalawa at napamura si Prinsipe
ng malakas nun. Ang buong akala ko ay natatakot lamang siya sa nangyari. Pero ang sabi niya, meron umanong humawak bigla sa kamay niya. Nakahawak kasi ito sa handlebar ng sasakyan. Natahimik ang lahat at walang nagsasalita. Hindi ako makapagpatugtog ng worship song dahil walang signal sa lugar na yon. At wala din akong dinownload na mga ganong kanta. Matapos ang 20 minuto na muling paglalakbay ay nakahinga ako ng maluwag na nakita na may mga kabayan na. Halos 2 oras kaming paikot-ikot sa Marilake, pero hindi pa natatapos ang lahat doon. Nag-waste na si Josh ng aming pupuntahan mismo. Dahil sabi niya may sukal daw ang daan dito. Mas okay para sigurado kami. Pagpasok namin sa barangay Cuyambay, meron sa gilid na parang taniman na may mga magkakarugtong na tent na malaki. Namangha kami dahil napakalaki ng mga ito. Time check. 1 AM na kami nandoon. Tuloy-tuloy lamang sa pagdadrive. At may mga konting bahay at paglabas ng konti ay merong resort dito na nakatayo. Akala namin ito na ang pupuntahan pero hindi pa pala. Dire-diretso pa. Napakasukal na ng daan at bato-bato. Isang maliit na sasakyan lamang ang kasya sa daan na yon. Tapos pataas pa ito. Pagtanaw namin sa kababaan nito, may malaking lawa na nun. Sabi ko kay Josh, baka mababaw lamang ito at ituloy. Pero nagdalawang isip si Josh. Eto na. Nagpatugtog kami ng trip lang ni Shay. Pero hindi na ito gumagana dahil sa walang signal. Lahat kami ay bumaba dahil hindi na kaya ng sasakyan pa na imaniobra dahil puro bato ang daan at hindi sementado. Kinakabahan ako kay Josh dahil isang maling liko lang. Dire-diretso na ito hanggang bangin. Pero wala na sa sarili si Josh. Hindi ko alam kung bad trip ba siya dahil sa sasakyan nito na tumutunog na gawa ng mga bato at tumatalsik. Lahat kami ay nasa gitna ng kawalan. Na tipong tunog lamang ng mga kawayan ang maririnig namin. Napakadilim ng buong paligid. Tanging buwan lamang ang maaaninag mo. Walang ano-ano. Biglang hinarurot ni Josh ang sasakyan. Iniwan niya kami nun. Sigaw ako ng sigaw dahil wala kaming ilaw at nagtatakbuhan papaangat sa taas. Kahit anong takbo namin ay hindi kami umaangat. Natatakot na talaga kaming lahat nun. Sabi ko, walang titingin sa likuran. Diretso lang. Medyo comedy pa nga ang nangyari nun kasi si Jason, yun yung unang-unang tumatakbo at iniwan ng kanyang kasintahan. Kami yung may akay-akay sa kanya. Gawa ng parehas kaming naka-formal attire nun. Hindi na namin makita yung sasakyan ni Josh. Kami na lamang ang naiwan habang tumatakbo nun. Sa kabutihang palad, naging okay kami. Lahat kami ay hingal na hingal. Nasa taas ng sasakyan. Nangangamoy goma na ito gawa ng pinipilit itaas dahil masukal talaga ang daan. Kinamusta ko si Josh kung okay lang ba ito. Dahil may mga gasgas na yung sasakyan gawa ng mga batong tumatalsik. Niyakap niya ako, pinakalma, binigyan ng maiinom. Biglang sumigaw si Prinsipe na, "Hay nako, kanina pa kayo. Kung pinagtitripan nyo kami, bahala kayo. Pagod na kami." Biglang nagtawanan ng lahat. Parang yung takot namin napalitan ng katatawanan gawa ng pagsigaw nito. Hindi namin mahanap ang pupuntahan namin kaya
napagdesisyonan namin na mag-check-in na lamang kung may malapit na motel doon. Nakahanap na kami ng maliit na motel. Pagpasok namin ay walang nagbabantay dito. Nagantay pa kami. Hindi mo siya aakalain na motel kasi para siyang ampunan. Pagpasok mo ay napakalawak ng loob nito, na ang daan ay parang rampahan ng mga bagong ikakasal na paikot. Walang naka-check-in dito. Kami lang. Second floor. Merong 7 kwarto at ayun lamang ang mga kwarto dito. Sa pinakadulo ay merong bukas na kwarto at mga tsinelas na mga bata pero bukas ang ilaw nun. Pero wala kang maririnig ng mga bata doon. Mukha siyang lumang bahay, Sir Seth. Nagpakalma ang lahat. Nag-ayos ng gamit. Merong 2 queen-size bed dito. Pinagdikit-dikit namin para lahat kami ay tabi-tabi na matulog. Awang-awa ako sa nobyo ko. Nakayakap lamang ito sa akin na halatang pagod na sa biyahe. Pinakain ko lamang siya at pinatulog na. Kaming mga natirang gising ay nagdesisyon na mag-inuman nun. Bandang 2:30 kami nakarating sa motel na ito. Nagkikwentuhan. Pinagkikwentuhan namin yung mga nangyari sa amin na parang ang dami naming pinagdaanan. Nakaligo ng lahat nun. Mag-iinuman na sana kami. Nang biglang pumatay sindi ang ilaw sa banyo. Nag-usap-usap kami nun. Hindi kaya nasundan kami mula doon. Tumawag kami ng mag-aayos ng ilaw pero ganun at ganun pa rin. Pinatay na lamang namin ito at sinarado ang pinto. Nagpaumaga kaming 4 na nagiinom para makasiguradong safe na kami. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, nung magliwanag na, dun na kami natulog. Hanggang 11:00 na yon. Pagising ng lahat, nag-ayos na lamang ng konti. Paglabas namin ay pinipilit kaming lahat silipin ang kwarto sa pinakadulo dahil may mga tsinelas nga. Nandun pa rin yung mga tsinelas ng mga bata sa labas. Wala namang mga nagtatakbuhan o ingay ng mga bata doon. Laking gulat namin. Pagkita namin ng loob ng kwarto ay isa itong playground na napabayaan na. Abandonado. May mga duyan sa loob na para sa mga bata. May mga plastic na bola, stuffed toys na inaalkabok na, at alam mong matagal na hindi nagamit. Pagkalabas namin ay tinanong ko sa matandang nagbabantay na ngayon ko lang nakita kung ano ba itong lugar na ito. Ayon sa bantay, dati umano itong bahay ampunan. Umalis na ang mga tao dito kaya ginawa na lamang motel. Masaya ang lahat at ini-enjoy lamang ang view ng Sierra Madre. Kumain kami sa Pico di Pino ng tanghalian at nagdesisyong maligo na sa resort ng tanghali. Doon na rin namin niluto ang samgyupsal na binili namin. Nung pauwi na kami, inaya naman kami nila Ma'am Iris sa Busay para kumain lang. Etong si Ma'am Iris, meron itong third eye o sixth sense. Kaya tinatanong niya kami kung may litrato ba kami noon. Nang makita niya ang litrato, lumaki ang ulo niya nang mapansin na ang unang litrato bago kami pumasok sa Cogeo ay merong muka sa likod ni Jason. At ang huli ay sa gilid naman ng driver's seat. Takot na takot kaming lahat at pinadilit niya ito dahil hindi daw ito maganda. Tama lang umano ang ginawa ni Josh na binuksan ng bintana dahil baka may sumasabay daw sa amin sa sasakyan na yon. Makalipas ang halos mag-iisang taon, meron na kaming motor ni Josh. Meron kaming coffee shop na gustong puntahan sa may Tanay banda kaya nag-umaga kami pumunta doon. Laking gulat namin nang malapit ito kung saang merong lawa na pinuntahan namin kaya ang sabi ko, silipin namin kung ano ang itsura pag umaga.
Laking gulat ko, Sir Seth, nang may mga bahay-bahay na dito at wala na ang parang lawa na ibang-iba talaga ang itsura nung unang punta namin. Akala ko ay matatapos ng kamalasan sa lugar na yon kung saan siya nagmaniobra ng sasakyan. Sabi ko kay Josh, bumalik na kami. Pag-ikot niya ng aming motor habang ako ay kumukuha ng mga larawan, biglang bumagsak ang motor. Tinawag ako ni Josh noon. Nahihirapan siya. Humihingi siya ng tulong na itayo yung motor. Naka-automatic kami kaya hindi mo mamalayang bukas pa pala ang makina nito. Pagtulong ko sa kanyang itayo ang motor, humarurot itong bigla, malapit sa bangin, dahil napihit ang pinagstartan nito. Laking pasasalamat ko at walang nangyari sa aming masama dahil ang gamit ay napapalitan, ang buhay hindi. Kaya pag meron kaming gustong puntahan at doon ang daan ay hindi na kami tutuloy. Ito ang kwentong marilaki ko. Sa mga merong mga karanasang kababalaghan yan, pwede niyo pong ibahagi din ang kung anong meron sa inyo. Salamat po.